Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sasampa na rin sa ₱100 kada litro ang presyo ng gasolina, habang mas mahal pa rin ang diesel. Kaya mauulit sa Huwebes at Biyernes ang tigil pasada ng iba't ibang grupo. Kanina maraming na-stranded dahil sa protesta at nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, Emil, Vicky, pangatlong linggo na nga bukas ng mega oil price hike kung saan inaasahang maaring sumipa na sa ₱100 ang kada litro ng gasolina sa ilang mga gas station. Kaya naman dito sa ating kinaroroonan malapit sa Muñoz, Quezon City ay pila-pila na ang mga motorsiklo at mga sasakyan para habang mas mura pa ang gasolina ay makapag full tank na sila. Inaasahan naman na sunod-sunod na kilos protesta ang isasagawa ng mga transport groups. Presyo ng labis, ibaba, ibaba! Lunes na Lunes pero naka-transport holiday ang Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO at iba pang transport groups sa iba-ibang panig ng bansa. Salubong nila yan sa ikatlong round ng mega oil price hike na ipatutupad bukas. Hanggang ₱18 ang increase sa litro ng diesel. Hanggang ₱8 naman sa litro ng gasolina. Kaya tulad ng diesel, lalagpas na rin sa ₱100 ang litro ng gasolina sa ilang gasolinahan. Kailangan po makarating po sa ating presidente ang aming hinaing at hindi po kasi hindi pa po kami nakakausap ng ating presidente, yung transport sectors Yung kailangan po natin dito yung concrete solution ng ating presidente Marcos. Kabilang sa hiling nila ang moratorium o pansamantalang tigil sa paniningil sa utang nila para sa mga binili nilang modern jeepneys. Sana po may 3 months po kami makuha dito or 6 months. Sa gitna ng transport holiday, may mga nahirapang sumakay tulad ni Mary Jane na umabot ng 45 minuto bago nakasakay. Naku, pag nalilate kasi sa trabaho, penalty yun, bawas pa sa trabaho ay sa sahod, kaya ang hirap po talaga lalo na sa mga commuters na katulad ko. May mga stranded din sa Pampanga dahil sa tigil pasada ng mga UV Express. Siyempre, una-unawaan po, kawawa naman po sila. Humingi po kami medyo malaking pasensya sa kanila. Hiwalay pa yan sa ikakasanamang transport strike sa Huwebes at Biyernes ng bagong buong alyansa ng transport sector na No to Oil Price Hike Coalition. Bukod sa mga tsuper ng jeepney, ay lalahok din ang driver ng UV Express, bus, TNVS, motorcycle taxi drivers, tricycle at delivery services. Kabilang sa hiling nila ang pagtanggal sa mga buwis sa langis, rollback sa presyo nito, pagbasura ng oil deregulation law at taas pamasahe. Hindi ho natin makita yung response ng gobyerno dahil nga yung response nga, binawi na yung gagapiso Magmo-motorcade po at mag-unity ride yung ating mga kapatid na riders sa kalsada para ipahayag yung kanyang disgusto. Hindi po pwedeng sabihin na itiniming ito dahil itinulak po ito ng pagiging pabaya ng gobyerno natin. Ang grupong Manibela nga, baka mauna na ang tigil pasada. Baka sa Miyerkules pa lang, umpisahan na namin. Ngayong araw, marami na ang tumigil sa amin dahil hindi na talaga kayang bumiyahe. Una nang sinabi ng palasyo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ibsan ang epekto ng giyera sa Middle East. Vicky, ayon sa mga transport groups, partikular nga ang Piston, kung lilinggo-lingguhin ang mega oil price hike, sila rin ay hindi magsasawa sa pagpoprotesta para protektahan ang kapakanan ng mga motorista. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa kabila na ikatlong mega oil price hike, iginiit ng Malacanang na hindi pa maituturing na oil crisis ang sitwasyon sa bansa. Hindi pa rin hawak ng Pangulo para malagdaan ang panukalang bigyan siya ng emergency powers para pababain o suspendihin ang excise tax sa langis. Ang dahilan sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Halos mapadapa na ang mga tsuper sa taas ng presyo ng diesel ngayon na sa unang pagkakataon ay lagpas ₱100 na kada litro. At bunsod ng mga mega oil price hike, nagtaasa na rin ang bilihin. Pero kung ang palasyong tatanungin, hindi pa umano maituturing na oil crisis ang sitwasyon sa bansa
at ang tawag dito ng Malacanang, price disruption. May dalawang klase po ng krisis, sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. Katwiran ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may supply pa raw kasi ang bansa. Basehan niya ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tuturing ang supply crisis kung mas konti na sa minimum requirement na 15 araw ang supply at kung tumanggi nang mag-deliver ang supplier ng bansa. Sabi ng Department of Energy, as of March 20, nasa mahigit 45 days pa ang ating supply ng diesel, habang mahigit 53 days sa gasolina. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing, but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to that? Wala naman tayo hindi na downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ni Navotas Representative Toby Tiangco, Nababahala ako doon sa sinabi niya kasi parang ang pananaw ko talagang nasa crisis na tayo at dapat gumawa ng paraan para maibsan yung epekto sa ating mga kababayan. Ang problema, if Yusek Claire says wala pa tayo sa crisis, parang ang hirap naman ng sitwasyon natin. sabi ni Castro, may binubuo ng crisis committee ang Pangulo para masigurong sapat ang supply ng pagkain at produktong petrolyo. Bago pa po may nagsuggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if na-finalize na po. Hinihintay rin ngayon ang pagsuspindi o pagbabawas ng Pangulo sa excise tax sa langis. Mag-iisang linggo na mula nang ipasa ng Kamara at Senado ang panukala para dito. Pero hanggang ngayon, hindi pa hawak ng Pangulo ang panukala para sa kanyang pirma nang tuluyan ng maisabatas. The President wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. Nang tanungin si Senate President Tito Soto, wala pang enrolled bill sa kanya at hinihintay pa itong ipadala ng Kamara. Hinihingan pa namin ng tugon ng Kamara. Hanggang 10 piso kada litro ng gasolina at 6 na piso sa kada litro ng diesel ang maaaring matapyas kapag sinuspindi ang excise tax. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Para sumapat ang supply ng langis, pansamantala na ring pinayagan ang pag-import ng Euro 2 petroleum products kahit dati na itong ipinagbawal dahil mas marumi at mas nakadudulot ng polusyon. Bahagi po ito ng mga hakbang ng gobyerno para makalikom ng dagdag na supply. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng gyera sa Middle East, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa. Ayon sa Department of Energy, may supply pa tayo ng langis hanggang Abril. May required sila na 15 days, pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Para masiguro ang supply ng langis sa bansa, pansamantalang pinayagan ng DOE ang pag-import ng Euro 2 petroleum products. Pero ang pwede lang gumamit nito ay yung mga sasakyang gawa noong 2015 o mas luma pa, mga traditional jeepney, power plants, generators at marine at shipping industry. Mas mura pero mas mataas ang emission ng Euro 2 kumpara sa Euro 4 na standard ngayon sa Pilipinas. Mataas ang sulfur content ng Euro 2 kaysa sa Euro 4. Ang mas mataas na sulfur content, mas nakakadumi at nakakasira ng makina. Mas nakakapagdulot din ito ng polusyon. Pero dahil sa anilay extraordinary circumstances sa Middle East na nakaaapekto sa petroleum markets, kinakailangan magpatupad ng temporary regulatory measures para masiguro ang sapat na supply.
at magkaroon ng access sa mas maraming uri ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ng energy expert na si Attorney Noel Baga, bagaman makakatulong ito sa supply ng langis, hindi ito sapat, lalo't patuloy pa ring sumisirit ang presyo ng produktong petrolyo. Very helpful ito sa oil industry natin para mas may leeway ang ating oil companies na mag-import ng oil. Even though dirtier oil siya, pero para may leeway siya na mas marami siyang ma-import para sa energy security. Ngunit hindi sapat ito para i-address ang oil crisis. Ayon sa Center for Energy Research and Policy o CERP, nasa 60 araw ang reserba ng langis ng Pilipinas, higit na mas mababa sa reserba ng ibang bansa sa Asia. Tulad ng Japan na 250 days ang reserba ng langis. Mungkahi ng CERP, dapat magkaroon ng Strategic Petroleum Reserve ang Pilipinas, tulad noong 1970s hanggang 1980s na pinapatakbo ng Philippine National Oil Company. Mas maganda raw kung nasa pang-1 taon ang reserba. Napaka-thin margin lang nung 60 days. Mas mabuti talaga kung meron tayong strategic petroleum reserve na i-establish yung gobyerno para meron tayong mas pangmatagalan na supply ng langis. It will be established by the government at kung may oil crisis, pwedeng ibenta ng gobyerno yung langis na ito at subsidized prices sa mababang halaga sa taong bayan. Si Senador Chis Escudero naghain na ng panukalang batas na layong magtayo ng sariling crude oil tank storage facility ang gobyerno para maging panangga sakaling magkaroon ng geopolitical crisis, magkaproblema sa supply o magkaroon ng biglang pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng panukala, kayang mag-imbak ng pasilidad ng supply na pang 90 hanggang 180 days na pangangailangan ng buong bansa. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa, lumabas sa monitoring ng PNP sa mahigit 14,000 gas stations na mahigit 400 gas stations na ang nagsara. Dinirekta na po natin ito sa Department of Energy para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. Sabi ng PNP, may 2 kaso ng naisampa, hoarding at profiteering sa magkahiwalay na lugar sa Eastern Samar. Ayon sa PNP, nagmo-monitor sila bilang bahagi ng kanilang paghahanda kung magkaaberya sakaling magka-oil crisis. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Simula na ang 50% discount sa pamasahe ng LRT2 at MRT3, pero hindi pa tiyak kung hanggang kailan. Malaking tulong yan lalo't may mga dating nagdadala ng sasakyan na nagtitrend na rin ngayon. Nakatutok si Mariz Umali. May mga suki ng MRT3 na muntik pang makaiwan ng sukli. Marami pa kasing di nakakaalam na 50% ang discount sa pamasahe simula ngayong araw. Dito po sa fare matrix ng MRT3 na nakapaskil na rito sa teller, ang dating 28 pesos na end-to-end na pamasahe mula North Avenue hanggang Taft Avenue ay naging 14 pesos na lamang. Yung 24 pesos ay naging 12 na lang. Yung 20 pesos naging 10 na lang. Pinakamababang singil ay 6 pesos. Dahil sa 50% discount, kapantay na ng lahat ng mga estudyante, senior citizen at PWD ang pamasahe ng lahat ng mga karaniwang pasahero. Malaking bagay yan sa nursing assistant na si Marites, lalo't nagmahal ang singil ng iba niyang sinasakyan. Meron na sa tricycle 20, nagiging 25 na ngayon. Sa bus 50, nagiging 55. Pag aircon, naging 60, 55 to 60. Tulong din yan sa mga nagtetrend na lang, imbis na mag-drive sa EDSA para makatipid ng gas. From Novaliches to Pasay, 2 araw kulang ang full tank niya. So ngayon, nag-MRT na kayo? Ang laki ng ginahawa, ang laki ng dagdag sa pang-araw-araw na budget ko sa transportation. Ang mawawalang kita ng MRT pupunan ng dagdag subsidiya mula sa kaban ng bayan. Kaya ang tanong, hanggang kailan ang discount ng MRT3? Mag-aantay tayo ng abiso sa presidente kung hanggang kailan ito. 50% din ang discount ng LRT2 para rin sa lahat ng pasahero. 35 million pesos kada buwan ang mababawas sa kita nito na sasaluhin din ng gobyerno. Wala silang kailangang ipakita, pero yung nalilinawin ko yung naka 50% na ngayon, like yung mga estudyante, senior citizen, PWDs, 50% na sila, so wala nang further discount yon. Malaking bagay sa amin yung tipid na yon. For me, it's a good thing po since nagtaas na po talaga yung presyo ng gas.
Sa single journey ticket, 8 pesos hanggang 18 pesos depende sa destinasyon, habang sa stored value card o beep card ay mula 6 pesos and 50 centavos hanggang 16 pesos and 50 centavos. Sa kabila ng hiling ng isang mambabatas na ilibre na ang pamasahe sa tren, hanggang 50% discount lang sa ngayon ang pinatutupad ng MRT3 at LRT2. Sa ngayon po, yan po ang ating guidance, no? 50% discount across the board, no? So, yun po ang ating i-implement sa ngayon. Ang LRT1 naman na pinatatakbo ng isang pribadong kumpanya, wala pang anunsyo kung magkakaroon ng katulad na diskwento. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pinaghahandaan ng mga otoridad ang posibleng dagsa pa rin ng mga bibiyahe sa Semana Santa sa kabila ng mahal na gasolina at diesel. Pakonsuelo sa ngayon ang diskwento sa toll. Nakatutok si Rafi Tima. Naghahanda na ang pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX para sa nalalapit na mahal na araw. Ipapatigil muna ang mga construction at road improvements doon simula March 27. Inaasahan kasing dagsa pa rin ang mga uuwi sa kanilang mga probinsya, pero hindi na ganun kadami gaya ng mga nakaraang taon dahil na rin sa taas ng presyo ng krudo. Maaaring bumaba po yung total volume po natin, pero sa tingin po namin makakaranas pa rin po tayo ng pag-congest during yung rush hours at saka yung mga days na nakikita natin, lalong-lalo na po yung uwian po sa Miyerkules Santo ng hapon hanggang gabi at ganun din po yung sa Huwebes ng umaga. Ang Department of Transportation naghahanda na rin para sa Semana Santa. 20% pagtaas sa bilang ng pasahero ang inaasahan. Right now, we have sufficient personnel to deploy. We will be on 24/7 making sure that our passengers are safe and secure. In case lang meron pong magsamantala o magtaas ng pamasahe po or kung hindi man mali yung kanilang serbisyo, alam niyo po, isumbong niyo agad po sa SAIC. We will file cases po doon sa mga involved na personnel. Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, pansin nga nila ang pagbaba ng volume ng mga sasakyan mula nang tumaas ang presyo ng langis. Nangunguna po yung government na yung offices ngayon is 4-day work week na lang po. So that's also one factor po kung bakit bumaba po yung volume po namin dito sa NLEX and SCTEX. Para gumaan naman ang pasanin ng mga motorista, ngayong araw ipinatupad na ang toll discount sa mga expressway. Unang nag-anunsyo ang Metro Pacific Tollways Corporation noong nakaraang linggo na magkakaroon ng kabiyahe rebate program kung saan babalik sa dating rate ang kanilang toll rate para sa mga piling sasakyan sa loob ng 2 buwan. Makikinabang dito ang mga Class 2 public utility buses, modernized jeepneys at Class 3 vehicles na dadaan sa NLEX, SCTEX at Cavitex. Ibababa ulit yung toll rate to the level po ng bago kami mag-increase this year. So that's about for NLEX is from 12 pesos to 72 pesos depending on yung entry at saka yung class ng sasakyan. Ang operator ng SLEX at Star Tollway nag-anunsyo na rin ng rebate program na nagsimula ngayong araw. Balik din sa lumang rate ang mga sasakyang sakop ng programa tulad ng mga public utility jeeps at UV Express, public utility buses at modern jeepney at mga cargo trucks at trailers. Sa SLEX, mula 13 hanggang 39 pesos ang matitipid depende sa class at biyahe. 9 pesos hanggang 26 pesos naman ang matitipid ng mga bibiyahe sa Star Tollway kada biyahe depende sa class at destinasyon. Ayon sa Department of Transportation, magkakaroon din ng discounted toll rate sa Manila Cavite Toll Expressway, R1 Expressway Extension at Muntinlupa Cavite Expressway. Malaki raw ang pasasalamat ng DOTR sa mga toll operator dahil malaking tulong ito para sa mga PUV drivers na hirap na dahil sa taas ng langis. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Bumulusok pang lalo sa 60 pesos and 30 centavos ang palitan ng piso at dolyar ngayong araw. Nakatutok si Maki Pulido. Bagong record low ang halaga ng piso matapos itong humina pa ng 20 centavos. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 60 pesos and 30 centavos kada dolyar. Paliwanag ng isang ekonomista, resulta ito ng patuloy na pressure sa Philippine peso dahil malaki ang demand sa US dollars na pambili ng nagmamahal na petrolyo sa world market. Palagay ko hindi na yan bababa pa sa katulad ng dati na nasa 57, 58. Malaki ang demand natin sa dolyar kasi kailangan natin bumili ng petrolyo sa mas mataas na presyo.
Mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East, bumaba na ang Philippine Stock Exchange ng mahigit 500 points. It's a natural reaction to uncertainty, right? With what prices in the commodities market are also showing. So maybe it's really a knee-jerk reaction. It's not driven by fundamentals, right? It's driven by the reaction, knee-jerk, of a lot of the investors. So as long as we're good in terms of the macro fundamentals, no? Ayon sa financial analyst na si Jonathan Ravelas, ang pagbenta ng stocks kung may masamang pangyayari, walang epekto sa kita ng mismong kumpanya. Mas aalalahanin daw ng mga negosyo, halimbawa, ang pagmahal ng transportasyon at kuryente na epekto ng giyera sa ekonomiya. Walang effect sa kanila yon. Kumbaga, yung pera na, yung nilist nila, ang ginagamit na yan ng kumpanya. Nakuha na nila yung pera na yan. Yung binibenta lang is the ownership na meron. Pero ang mga foreign investor na may balak mamuhunan ng negosyo sa bansa, maaaring ipagpaliban muna ito o kaya umatras kung tumagal pa ang gulo, ayon kay Leco. Maaari ring umatras ang mga foreign investor na kasalukuyan nang namumuhunan sa bansa pero hindi raw ito agaran. Ang mga foreign investors ay mag-iisip din paano yung magiging cost of production nila dito sa Pilipinas. Ang unang-unang titingnan nila dyan is yung kanilang gastos sa utilities. Tataas ba ang singil sa kuryente? Tataas ba ang singil sa tubig? Gaano kataas ang aabuti ng pagtaas ng presyo ng petrolyo? Mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-stabilize ng halaga ng piso at kontrolin ng inflation o bilis ng pagmahal ng presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pag-issue ng mga pulisiya. Inaabangan ang desisyon ng Monetary Board na sa April 23 pa ang nakatakdang meeting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.